Nagsisimula ang ating kwento noong 1857 sa pinakadulong bahagi ng Hilaga. Isang barko ang nakulong, nagyeyelo sa yelo. Tinipon ng kapitan ng barko ang kanyang mga tauhan. Hinihimok silang makalusot sa yelo sa lalong madaling panahon. Kailangan nilang marating ang Hilagang Polo. Ngunit bigla may narinig ang kapitan, isang pagsabog na umalingaw-ngaw mula sa 2 milya sa yelo. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadali patungo sa tunog. Ang kanilang natagpuan ay nakakatakot. Dugo ang nagkalat sa lahat ng dako sa nagyayelong disyerto. Sa gitna ng karahasan, natagpuan nila ang isang sugatang lalaki. Ang kanyang binti ay malubhang na bale. Habang mas malapit nilang sinusuri siya, may napagtanto sila. Ang binti ng taong ito ay prostetiko. Pagkatapos ay narinig nila ito, isang mababang, nakakatakot na ungol sa malayo. Mabilis nilang binuhat ang sugatang lalaki pabalik sa barko, naghahanda para sa anumang nilalang na naroon. Inakala nilang oso ito, pero walang epekto ang kanilang mga putok. Walang epekto ang mga bala sa nilalang na ito. Nang walang magawa ang kanilang mga putok, napagtanto nila ang nakakatakot na katotohanan. Sinatong reading sa barko ng siyang ladigas ang pagpatay sa mga miyembro ng crew ng may brutal na kahusayan. Umakyat ito sa mismong barko. Pagkatapos ay nagsalita ito. Ibigay mo siya sa akin. Narito ito, para sa nasugatang lalaki. Isang matapang na miyembro ng tripulante ang umatake gamit ang blunderbuss na gawang tamaan ng nilalang at maitulak ito mula sa barko. Pero kahit ito ay hindi sapat, buhay pa rin ang nilalang. Hinihila ng tripulante ng barko ang hagdan pataas, sinusubukang pigilan ito pero ang nilalang na ito ay hindi kapanipaniwalang malakas. Sinisimulan nitong i-tilt ang buong barko, may natitirang isang bala sa blunderbuss. Pinaputukan ng kapitan ang yelo malapit sa nilalang. Nababasag ang yelo at nahuhulog ang nilalang sa nagyayelong tubig sa ibaba. Pagkatapos, ginamot nila ang mga sugat ng nasugatang lalaki. Ang pangalan niya ay Victor. Binalaan ni Victor ang kapitan ng barko na babalik ang nilalang. Patuloy itong papatay sa kanilang lahat hanggat hindi nila isinusuko si Victor. Sinabi ni Victor sa kanila na hindi mamamatay ang nilalang. Babalik ito para sa kanya. Pinapangako niya sa kanila na kapag bumalik ito, itatapon nila siya sa yelo para makuha siya ng nilalang. Tinanong ng kapitan kung anong klaseng nilalang ito, sino ang maaaring lumikha ng ganitong bagay. Ang sagot ni Victor ay nagdulot ng kilabot sa kanila. Ako ang lumikha nito. Ipinakilala ni Victor ang sarili bilang Victor Frankenstein. Ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang pangalang iyon. Ibig sabihin nito ay mananakop. Nagsimula si Victor na ikwento ang kanyang kwento. Nakatira siya kasama ang kanyang ina habang ang kanyang ama ay isang baron at isang kilalang sirujano. Pinakasalan ng kanyang ama ang kanyang ina dahil sa malaking dote at marangal na lahi nito. Tuwing umuuwi ang kanyang ama, ang buong sambahayan ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Pinipilit ng kanyang ama ang ina ni Victor na kumain ng karne para sa protina dahil siya ay buntis. Araw-araw, uupo si Victor sa harap ng kanyang anghel na tagapag-alaga at magdarasal habang nakikinig sa sigawan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay magigiba, yayakapin si Victor habang umiiyak. Kinamumuhian ng ama ni Victor silang dalawa. Tinuruan siya ng kanyang ama at si Victor ay napakatalino. Ngunit sa tuwing hindi masagot ni Victor ang isang tanong, hindi pinalo ng kanyang ama ang kanyang mga kamay ng pamalo dahil si Victor ay nakatakdang maging isang sirujano. Sa halip, sinampal niya si Victor sa mukha. Isang araw, pagkatapos umalis ng kanyang ama, biglang lumala ang kalagayan ng ina ni Victor. Nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang pagbubuntis. Tinawag ni Victor ang kanyang ama. Inoperahan ng kanyang ama ang ina ni Victor, ngunit hindi siya nakaligtas. Ang tanging nailigtas ay ang bagong silang na sanggol. Wasak si Victor sa pagkamatay ng kanyang ina. Pinalot ng kadiliman ang kanyang buhay nang wala siya. Ang nakababatang kapatid niyang si William ay pinalaki ng lubos na naiiba kaysa kay Victor. Pinuspos ng ama ni Victor si William ng pagmamahal at pag-aaruga. Napuno ito ng selos si Victor. Siya ay labis ding pinahihirapan ng katotohanan ang kanyang ina ay namatay sa kamay ng pinakatanyag na doktor ng panahon, ang kanyang sariling ama. Hinarap ni Victor ang kanyang ama. Hinayaan mo siyang mamatay, hindi ba? Sumagot ang kanyang ama na sinubukan niya ang lahat para iligtas siya, ngunit wala pang nakatalo sa kamatayan. Ang tugon ni Victor ay mapanghamon. Kung ganoon ako, malulupig ko ang kamatayan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pangitain si Victor. Isang madilim na anghel ang nagpakita sa kanya na may pangako. Magkakaroon si Victor ng kapangyarihan sa mga puwersa ng buhay at kamatayan. Siya ay magiging kasing husay ng kanyang ama bilang sirujano. Betamsan siyentich de ambisyonen sa abats, berkastrich no biyashigting dilalenging yela. Ipinagpatuloy ni Victor ang kanyang kwento, 2 pag-aalsa at isang sunog sa plantasyon ng kanyang ina ang sumira sa kayamanan ng pamilya. Pumanaw din ang kanyang ama. Pagkatapos noon, pumunta si William sa isang bahagi ng pamilya sa Vienna habang si Victor ay pumunta sa Edinburgh at doon, sa loob ng mga dekada, sinubukan niyang palawakin ang makitid na hangganan ng akademya. Nagbibigay si Victor ng presentasyon sa Royal College of Medicine. Ipinahayag niya na ang kapanganakan ay hindi na sa ating mga kamay. Iyon ay pag-aari ng Diyos. Pero ang kamatayan,
Ang kamatayan ay isang bagay na maaari nating kontrolin. Maaaring habulin ng tao ang kalikasan sa kanyang mga taguan at tuluyang pigilan ang kamatayan. Dinala ni Victor ang bangkay ng isang patay na tindero. Ang kamay na nakakabit dito ay pag-aari ng isang karpintero. Ganap na niyang pinagdugtong ang kamay at katawan. Sa sandaling ikabit niya ang baterya, bumabalik ang buhay sa bangkay. Ipinaliwanag ni Victor na ang mga kumbulsyon na kanilang nasasaksihan ay hindi kakaiba, ngunit ang daloy ng enerhiya sa loob ng katawan ay sumusunod sa ibang konsepto na tinatawag na ki. Nagagalit ang mga propesor. Hindi ito palabas sa sirkus. Ang ganitong pandilin lang ay hindi papayagan dito. Ipinakita pa ni Victor. Ipinakita niya ang patay na katawan na sumasalo ng mansanas. Nang sabihin niyang ibigay sa kanya ang mansanas, iniabot ito ng patay na katawan. Ngunit hinihiling ng mga propesor na itigil niya agad ito. Ito ay hindi banal. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay at ang Diyos ang kumukuha nito. Pinapanood ang lahat ng ito mula sa mga manonood ay isang lalaking nagngangalang Henrik Harlander. Inalis ni Victor ang karayom mula sa patay na katawan at ito ay naging walang buhay muli. Habang paalis si Victor, nilapitan siya ni Henrik. May dala siyang liham ng pagpapakilala na isinulat ng kapatid ni Victor, si William. Sinabi ni Henrik na darating si William para bumisita. Gusto niyang ipakilala si Victor sa kanyang kasintahan, si Elizabeth, na pamangkin ni Henrik. Pagkatapos ay tinanong ni Henrik ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Naniniwala ba talaga si Victor na posible na bumuo ng isang tao na may ganap na bagong katawan at bigyan siya ng buhay? Ang sagot ni Victor ay simple. Nakita mo, hindi ba? Labis na humanga si Henrik sa kanyang nasaksihan, ngunit hinamon niya si Victor. Maaari mo bang kontrolin ang iyong apoy? O masusunog mo ang iyong mga kamay bago ito maihatid? Sinabi ni Victor sa kanya na umalis, ngunit nagpumilit si Henrik. 3 araw mula ngayon, makikilala nila sina William at Elizabeth. At sa parehong gabi, babaguhin ko ang iyong kapalaran. 3 araw pagkatapos, dumating si Victor sa bahay ni Henrik. Dinala niya ang kanyang mga papel sa pananaliksik. Naiintindihan ni Henrik na ginagamit ni Victor ang nervous system para ihatid ang bugso ng enerhiya, ngunit iyon mismo ang problema. Napakaikli ng pagpapanatili ng puwersa ng buhay. Nawawala at naglalaho ito. Naunawaan na ni Henrik noong presentasyon na mamamatay agad ang katawan. Si Henrik ay dating siruhano ng hukbo, ngunit ngayon siya ay isang mangangalakal ng armas. Tinanong niya si Victor kung narinig na niya ang Evelyn Tables. Si Henrik ay mayroong kahangahangang kahoy na tabla na nagpapakita ng buong sistema ng lymphatic ng katawan ng tao. Naglilipat ito ng 3 litro lamang ng likido, ngunit ito ay isang malawak na network. At ang ikasiyam na konfigurasyon, isang halos malaeteryal na istruktura na nakapalibot sa puso ay maaaring mag-distribute ngunit maaari ring mag-imbak ng enerhiya. Nakita ito, biglang naintindihan ni Victor. Lahat ng ito ay nangyayari malapit sa gulugod. Ginawa ni Henrik ang kanyang alok. Ibibigay ko sa iyo ang walang limitasyong mga mapagkukunan para sa iyong pagsisikap. Tinanong ni Victor kung ano ang gusto niya kapalit. Sumagot si Henrik na marahil balang araw ay hihingi siya ng pabor, pero sa ngayon gusto lang niyang idokumento ang lahat. Sabi ni Victor, pag-iisipan ko, lumabas si Victor at nakipagkita kay William. Ipinakilala siya ni William sa kanyang kasintahan, si Elizabeth. Sa sandaling makita ni Victor si Elizabeth, siya ay natulala. Napakaganda niya. Hinarap ni William si Victor. Maaari mong tahimik na ipagpatuloy ang iyong pananaliksik. Bakit kailangan mong magpakitang gilas? Sumagot si Victor, parang kausap ko ang ating ama. Naniniwala siya na kung kaya niyang buhayin muli ang buhay sa pamamagitan ng banal na gawa gamit ang pisikal at kemikal na paraan, bakit siya mananahimik? Tumawa si Elizabeth dito. Hindi maaaring maging mas magkaiba ang pananaw ni na Victor at Elizabeth. Sa kasalukuyan, may kaguluhan sa labas ng barko. Nakatanggap ng balita ang kapitan ng barko na may nakakita sa nilalang, ngunit determinado ang kapitan na protektahan si Victor. Sa nakaraan, dumating sina Victor, Henrik at William sa isang lumang tore. Dito isasagawa ni Victor ang kanyang pananaliksik mula ngayon. Tutulungan siya ni William sa buong proyekto. Sinimulan ni Victor na ilista ang lahat ng kagamitan na kailangan niya. Natapos na ang kasunduan niya kay Henrik. Pinili ni Victor ang isang test subject mula sa mga kriminal na nakatakdang bitayin. Ngunit doon sa palengke, napatingin siya kay Elizabeth. Pumunta si Elizabeth sa simbahan upang mangumpisal. Sinundan siya ni Victor, naiintriga kung ano ang kanyang ikukumpisal. Kinuha ni Victor ang lugar ng ama sa kumpisalan. Sinabi ni Elizabeth sa kanya na siya ay nagkasala. Nagkaroon siya ng masasamang pag-iisip tungkol sa kapatid ng kanyang kasintahan. Tinanong ni Victor kung tungkol ba ito sa pagnanasa. Hindi, sabi ni Elizabeth. Put? Isa siyang kasuklam-suklam at nakakatakot na tao. Sinusubukan niyang kontrolin at manipulahin ang lahat ng tao sa paligid niya. Ang totoo, nakita ni Elizabeth si Victor sa palengke. Alam niyang siya iyon sa kabilang panig ng kumpisalan. Nagtapos silang maghapunan ng magkasama. Inakala ni Victor na bumili siya ng mga romantikong libro sa palengke, pero ang totoo ay bumili siya ng mga libro tungkol sa mga insekto. Interesado siya sa kanilang agham.
Natutuwa si Victor dito. Nagsimula silang sumayaw. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mas interesado si Victor sa buhay kaysa sa kamatayan. Sinimulan ni Victor na iwan si William mag-isa sa trabaho. Sinasabihan siya, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Samantala, ginugugol niya ang oras kasama si Elizabeth. Magkasama silang nanghuli ng paru-paro. Sinusunod ni William ang bawat utos ni Victor, inihahanda ang buong lab, naasikaso na niya ang lahat ng komplikadong gawain. Sinimulan ni Victor ang kanyang mga eksperimento, ngunit isang araw, dumating si Henrik na may dalang nakakabahalang balita. Ang mga digmaan ay nagiging mas madalang at kasabay nito nauubos ang kanyang pondo. Nawawalan na ng pasensya si Henrik. Sinabi niya kay Victor na magkakaroon ng labanan sa susunod na linggo na nangangahulugang maraming mga bangkay ang mapapadpad sa kanilang dalampasigan. Mayroon lamang isang linggo si Victor upang malaman kung paano ipapadala ang kuryente sa buong katawan. Pagkatapos nito, dumating si Elizabeth upang bumisita, nakita niya ang kanyang pananaliksik. Pinuksan ni Victor ang kanyang puso sa kanya. Gusto kong palagi kang manatili sa akin. Ngunit sumagot si Elizabeth, ang paniniwala sa isang bagay ay hindi ito ginagawang totoo. Pinili na niya ang kapatid ni Victor, si William. Ang pagalis ni Elizabeth ay nag-iwan kay Victor na wasak. Handa na siyang sumuko, ngunit biglang may pumasok na ideya sa kanya. Gamit ito, binuhay niya ang patay na katawan ng kanyang test subject gamit ang kuryente. Natagpuan na ni Victor ang huling susi na kailangan niya. Pumunta siya sa larangan ng digmaan upang maghanap ng angkop na paksa sa mga patay na sundalo. Kailangan niya ng matangkad na espécimen. Ang sukat ay magpapadali sa trabaho. Pinuputol niya ang mga bahagi mula sa iba't ibang katawan. Pinagsasama-sama ang mga ito sa isang katawan. Kinukunan ni Henrik ng litrato ang lahat. Ikinokonekta ni Victor ang baterya sa katawan, inihahanda ito. Papalapit na ang bagyo sa labas. Magagamit niya ito para i-charge ang kanyang baterya. Pumunta si Victor para sabihin kay Henrik pero humingi si Henrik ng gamot. May sakit siya. Nakikita ni Victor ang tunay na kalagayan niya. Napagtanto niya na may syphilis si Henrik. Naghihingalo na si Henrik. At kapalit ng lahat ng pondong ibinigay niya, gusto niya ang perpektong katawan para sa sarili niya. Nang marinig ito ni Victor, tumanggi siya. Hindi pa, pumunta si Victor sa itaas para mag-install ng mga pilak na baras sa tuktok ng tore para mahuli ang kidlat. Sinusubukan ni Henrik na kumbinsihin siya. Ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo, pati si Eliza, kahit si Elizabeth. Pero sinabi ni Victor sa kanya, ang sakit mo ay kumalat na sa iyong katawan. Ang katawan mo ay nabubulok mula sa loob. Malinaw ang sagot ni Victor. Kinuha ni Henrik ang isa sa mga kagamitan ni Victor at sinimulang i-blackmail siya. Nagpambuno sila. Sa kaguluhan, aksidenteng nahulog si Henrik mula sa tore. Nagmamadaling bumaba si Victor sa kanya pero patay na siya. Mabilis na binuksan ni Victor ang lahat ng kanyang mga makina. Sa sandaling bumukas ang mga makina, ang baras sa tuktok ng tore ay bumaba patungo sa patay na katawan. Nang tumama ang kidlat, pumasok ang kuryente sa baterya. Dumaloy ang kuryente sa katawan pero hindi pa rin tumitibok ang puso. Iniisip ni Victor na nabigo siya. Sinimulan niyang murahin ang kanyang anghel na tagapag-alaga dahil sa pagsisinungaling sa kanya. Ngunit ng gabing iyon, nagkaroon siya ng isa pang pangitain ng parehong anghel. At nang imulat ni Victor ang kanyang mga mata, nakatayo sa harap niya ang nilalang, buhay. Hindi makapaniwala si Victor sa kanyang mga mata. Nakikipag-usap siya dito sa pamamagitan ng mga galaw. Sinasabi dito ang tungkol sa sikat ng araw. Inaalis ni Victor ang mga benda. Sinasabi niya sa nilalang ang kanyang pangalan. Victor, inuulit ng nilalang ang kanyang pangalan. Tumatibok ang puso nito. Samantala, tinatanong ni Elizabeth si William tungkol sa kanyang tiyuhin. Sabi niya, dapat nilang bisitahin ito. Sa kabilang banda, iginapos ni Victor ang nilalang. Sumusunod ang nilalang sa bawat utos niya ng may kusa. Iniwan ito ni Victor at umalis. Para sa nilalang, lahat ay bago, tulad ng isang maliit na bata na nakakaranas ng mundo. Pero hindi alam ni Victor kung ano ang gagawin dito. Alam lang niya kung paano ito likhain. Sa loob ng ilang linggo, kailangang alagaan ni Victor ang nilalang. Nasugatan ng nilalang ang sariling kamay. Nagagalit si Victor, pero pagkatapos, sa harap mismo ng kanyang mga mata, gumagaling ang sugat ng nilalang ng mag-isa. Nagagalit ang nilalang. Pinakalma ito ni Victor. Ngunit papunta na sina Elizabeth at William. Muling ikinadena ni Victor ang nilalang. Gusto ni Victor na makarinig ng ibang salita mula sa bibig ng nilalang bukod sa Victor. Dingas naman kung kastalino ito, pero kahit ilang beses na hilingin ni Victor na magsalita ito ng ibang mga salita, hindi nagsasalita ang nilalang. Sa katunayan, tila natatakot ito kay Victor. Tinanong ni Victor, bakit ka natatakot sa akin? Ako ang lumikha sa iyo. Biglang dumating sina William at Elizabeth. Masiglang inakay ni Victor si Elizabeth para ipakita ang kanyang pananaliksik. Pero tinanong ni Elizabeth kung nasaan ang kanyang tiyuhin. Sabi ni Victor, wala siya rito. Pagkatapos ay narinig ni Elizabeth ang boses ng nilalang. Lumapit siya dito. Lumapit ang nilalang nang makita siya. Iniabot ni Elizabeth ang kanyang kamay dito. Namangha siya sa nilalang. Hinawakan ng nilalang ang kanyang kamay. Hinawakan ni Elizabeth ang katawan ng nilalang. Tinanong niya, sino ang nanakit sa iyo? Humarap si Elizabeth kay Victor at tinanong kung sino ang lalaking iyon. Si Victor ba ang nagbigay sa kanya ng mga sugat na iyon?
Sumagot si Victor, hindi ko siya binigyan ng mga sugat, binigyan ko siya ng buhay, binuhay ko siya. Ipinakita ni Victor sa kanila ang nilalang, ngunit nagpapakita ito ng kakaibang kilos. Tinanong ni Elizabeth kung bakit siya nakagapos. Sinabi ni Victor na ito ay para makontrol siya, limitado pa ang kanyang pag-unawa. Tinanong ni William si Victor, matalino ba siya? Walang sinabi si Victor. Noong gabing iyon, inamin ni William na kamangha-mangha ang ginawa ni Victor. Ngunit sa lahat ng bahagi na bumubuo sa taong iyon, alin ang may hawak ng kaluluwa? Sumagot si Victor, hindi ko alam. Pagkatapos, pumunta si Elizabeth upang makita ang nilalang. Binapanood nito ang paglipad ng dahon sa labas. Nakita ng nilalang si Elizabeth at lumapit sa kanya. Tinanong ni Elizabeth, masakit ba? Sinabi ni Elizabeth ang kanyang pangalan at hinihiling dito na sabihin ang kanyang pangalan, pero walang sinabi ang nilalang. Tumayo si Elizabeth at umalis, at mula sa likuran, sinabi ng nilalang ang kanyang pangalan. Sinabi ni Victor kay Elizabeth na lumayo sa nilalang. Wala itong talino. May nangyaring mali, isang salita lang ang alam ng nilalang. Pero sabi ni Elizabeth, marahil sa ngayon, ang salitang iyon ay nangangahulugang lahat para sa kanya. Paano kung sa pagiging bago, ang espiritu na nagbibigay buhay sa kanya ay mas simple at mas dalisay? Tinanong ni Victor, ano ang sinasabi mo, Elizabeth? Sumagot si Elizabeth, sa mga mata na iyon, nakita ko ang sakit. Bumuwelta si Victor. Paano naman ang sakit ko? Paano naman ang ipinagkait mo sa akin? Ibinuhos ni Victor ang kanyang galit sa nilalang. Ang puso mo ay dalisay at ako'y naging kontrabida? Mahigpit niyang itinali ang nilalang at sinimulang hampasin ito ng pamalo. Sumisigaw, sundin mo ang utos ko, itaas mo ang iyong paa. Sa galit, pinali ng nilalang ang pamalo at itinapon ito. Nagsimula itong sumigaw, Victor! Victor! Sinabi ni Victor kay William na nagkamali siya. Napakadelikado ng bagay na ito. Ipinakita ni Victor kay William ang katawan ni Henrik, sinasabing pinatay siya ng nilalang sa isang pagwawala. Sinabi ni Victor kay William na isama si Elizabeth at umalis agad, at huwag mo siyang sasabihan ng kahit ano. Sinunod ni William ang utos. Bago umalis, tinanong niya si Victor kung gaano katagal mabubuhay ang nilalang na ito. Sumagot si Victor, napakaikli. Pagkaalis nila, nagsimulang maghanda si Victor na sunugin ang buong tore. Samantala, sinabi ni Elizabeth na mayroon siyang masamang kutob. Dapat silang bumalik. Nagbabantas siyang tumalon mula sa karwahe. Bumalik sa tore, sinabi ni Victor sa nilalang. Sabihin mo ang isang bagong salita at patatawarin kita. Sinabi ng nilalang, Elizabeth. Nang marinig ito, lumabas si Victor at sinindihan ang apoy. Inabot ng apoy ang nilalang. Sumisigaw ang nilalang, Victor! Victor! Nagmamadaling bumalik si Victor sa loob pero itinapon siya palabas ng pagsabog. Nabali ang kanyang binte. Sumabog ang buong tore. Dumating sina Elizabeth at William sakto para makita ito. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Nakapasok ang nilalang sa barko. Sabi nito, sinabi ng aking lumikha ang kanyang kwento. Ngayon pakinggan mo ang akin. Sinasabi ng nilalang ang kanyang kwento. Nang magsimula ang apoy, patuloy niyang tinatawag ang pangalan ni Victor, pero nang mapagtanto niyang mag-isa siya, nagpasya siyang tumakas. Binali niya ang mga kadena at sinundan ng tubig palabas doon. Nahulog siya sa dagat. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay siya sa isang dalampasigan na malayo sa tore. Sinimulan ng nilalang na pagmasdan ang mga puno at halaman ng kagubatan. Nakakita siya ng mga bungo doon. Kinuha niya ang kanilang mga damit at isinuot ang mga ito. Sa kagubatan, nakita niyang kumakain ng prutas ang isang usa, kaya kumain din siya. Pinakain pa niya ng prutas ang usa. Pero bigla, nagsimulang barilin siya ng mga mangangaso. Tumakbo ang nilalang mula sa kanila. Sa loob ng ilang sandali, gumaling ang kanyang mga sugat, pero nagsimula siyang makaramdam ng lamig. Pinasok niya ang isang bahay. Natulog ang nilalang sa isang sulok, pero sa umaga, bumalik ang mga nakatira doon. Sila ang parehong mga mangangaso na bumaril sa nilalang. Strunin Furla ay masisimbol ding dalar sinimarch to nakarates. Sa panunod sa kanilang pag-iusap, natututong dalang mga saliti. Gusto niyang maging bahagi ng pamilyang ito, kaya sa gabi ay nagsisimula siyang tumulong sa kanilang mga gawain. Naniniwala silang siya ang espiritu ng kagubatan. Gusto ito ng nilalang. Mula sa araw na iyon, naging tagapagbantay nila siya at sa ilang pagkakataon, nagpakita rin sila ng munting kabutihan sa kanya. Masaya ang nilalang, ngunit isang araw, umatake ang mga lobo at pumatay ng ilang tupa. Ang ilang mga ngaso ay pupunta sa lungsod upang ibenta ang mga lumang tupa. Ang iba ay manghuhuli ng mga lobo sa kagubatan, ngunit nais ng matandang lalaki na maiwan. Sa kabila ng kanilang pagpupumilit, hindi siya sasama sa kanila. Kapag nag-iisa siya, lumitaw ang nilalang sa harap ng matandang lalaki. Tinanong ng matanda kung sino siya. Sumagot ang nilalang, manlalakbay. Inanyayahan siya ng matanda na umupo sa isang upuan. Sabi niya, may pagkain diyan. Aksidenteng nahulog at nabasag ng nilalang ang isang bote. Sabi ng matanda, huwag kang matakot. Huwag kang matakot kahit kaunti. Tinanong niya tungkol sa mga sugat sa kamay at mukha ng nilalang. Sabi ng matanda, nagtatago ka sa gilingan sa likod namin, hindi ba? Alam niya, ang espiritu ng kagubatan ay walang iba kundi ang nilalang na ito.
Sabi niya, hindi ko mahusgahan ang iyong anyo pero mayroong isang bagay sa iyong boses na nagpapaniwala sa akin ng iyong mabuting kalooban at kabaitan. Inaanyayahan siya ng matanda na manatili sa kanya. Sinabi niya na ituring siyang kaibigan. Sa mga darating na araw, nagbabasa ang nilalang ng maraming kwento tulad ng kay Adan at Eva. Sa loob ng ilang araw, nararanasan niya ang kanyang unang niebe. Sinasabi ng nilalang sa matandang lalaki na gusto niyang malaman kung sino siya. Sa kanyang mga panaginip, nakikita niya ang mga alaala ng iba't ibang lalaki. Ang nilalang ay naaalala lamang ang apoy at tubig. Naaalala niya lamang ang isang salita, Victor. Sa paghahanap ng salitang ito, narating ng nilalang ang wasak na tore. Nang makita ang natitirang mga papel ng pananaliksik doon, nauunawaan niya kung paano siya nilikha. Napagtanto niya kung ano siya. Hindi siya kapareho ng kalikasan ng tao. Nang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili, lubos na naguluhan ang nilalang at doon niya nakita ang buong pangalan ni Victor. Alam niya kung saan siya hahanapin. Nang bumalik ang nilalang sa matanda, inatake na siya ng mga lobo. Inatake rin nila ang nilalang. Nilabanan niya sila. Nakapatay siya ng ilan at natakot ang iba, pero napatay na ng mga lobo ang matanda. Sa kanyang huling hininga, kinausap niya ang nilalang. Sinabi ng nilalang sa kanya, "Nalaman ko kung sino ako. Anak ako ng isang bahay patay. Isa akong halimaw." Sumagot ang matanda, "Isa kang mabuting tao at kaibigan ko." Ngunit sa oras na iyon, bumalik ang pamilya ng matanda. Pinaputukan nila ang nilalang. Inatake nila siya. Pinatay ng nilalang ang isang mga ngaso at tumakas. Nakalayo siya ng kaunti bago bumagsak. Binaril siya muli ng mga ngaso. Ngunit makalipas ang ilang sandali, gumaling siya at nabuhay muli. Mas naramdaman niyang nag-iisa siya kaysa dati. Ang bawat tao ay may paraan upang makatakas sa kanilang sakit. Ngunit ang nilalang ay wala niyon. Lumipat ang eksena kay Victor. May isa pa siyang pangitain ng anghel na iyon. Pagkagising ni Victor, araw na ng kasal ni William. Bago ang kasal, pinuntahan ni Victor si Elizabeth. Sinabi niya sa kanya na iniwan na siya ng pagkahumaling. "Binabati kita at ang aking minamahal na nakababatang kapatid." Pero galit pa rin si Elizabeth sa kanya. Sinampal siya nito at pinalayas. Itinago ni Elizabeth ang dahon na ibinigay sa kanya ng nilalang sa lahat ng oras na ito. Sa kanyang silid, naramdaman ni Victor ang presensya ng nilalang. Sinabi niya, "Lumabas ka sa dilim." Lumitaw ang nilalang sa harap niya. Napagtanto ni Victor na matalino ang nilalang. Hindi mali ang kanyang gawa at gusto ng nilalang na lumikha si Victor ng kasama para sa kanya. Ngunit mariing tumanggi si Victor. "Hindi ako gagawa ng isa pang halimaw." Uri kresitenan pagkromlo. Seksyon nilalang na hides siya maring mamatay at ang pagiging mag-isa ay hindi matiis. Nang tawagin siya ni Victor ng kung ano, sumagot ang nilalang, "Ginawa mo akong tao, nakakaramdam ako." Humihiling lang siya ng isang katulad niya. Pero sabi ni Victor, "Kung dalawa kayo, mag-aanak kayo. Kamatayan na nagbubunga ng kamatayan na nagbubunga ng kamatayan. Isang lahi ng mga demonyo ang kakalat sa mundo." Sabi ni Victor, "Hindi na ako muling gagawa ng katulad mo, masama at deformado." Tinanong ng nilalang, "Ikaw pa rin ba ang maghahari ngayon?" Sinimulan ng nilalang na bugbugin si Victor. "Kung hindi mo maibibigay ang pag-ibig, damhin mo ang aking galit." Nang marinig ang ingay, nagmamadaling pumasok si Elizabeth. Nagkatinginan sila ng nilalang pero binaril ni Victor ang nilalang. Si Elizabeth ang tinamaan ng bala. Sinabi ni Victor sa lahat na inatake siya ng nilalang. Sabi ni Elizabeth, "Isama mo ako." Isinama siya ng nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, nasugatan si William. Sinubukan siyang iligtas ni Victor pero sabi ni William, "Natatakot ako sa iyo, Victor. Lahat ng ito nagsimula sa iyo. Ikaw ang tunay na halimaw." Namatay si William. Kinuha ni Victor ang baril. Samantala, dinala ng nilalang si Elizabeth sa isang kuweba. In love si Elizabeth sa nilalang. Sabi niya, "Ano pa ang mas hihigit kaysa mamatay na nakatingin sa iyo?" May hawak na baril. Dumating doon si Victor. Nakita niya ang bangkay ni Elizabeth. Inatake siya ng nilalang. "Tinawag mo akong halimaw, hindi ba? Ngayon ipapakita ko sa iyo ang kabangisan." Sabi niya, "Papaluhurin kita." Hinabol ni Victor ang nilalang pero naglaho ito sa niebe. Sa loob ng maraming araw pagkatapos, hinahanap ito ni Victor. Naghahanap siya ng nilalang. Habang nagpapahinga sa isang lugar, lumitaw ang nilalang sa harap niya. Mabilis na nilagyan ni Victor ng bala ang kanyang baril. Binabaril niya ang nakaunat na kamay ng nilalang pero hinawakan siya ng nilalang sa binti at hinila pababa. "Pinapakinggan mo lang ako kapag sinasaktan kita." Nagdala si Victor ng dinamita para patayin ang nilalang. Sinabi ng nilalang sa kanya na sindihan ito. Sinabi niya kay Victor na tumakbo. Pinaputok ng nilalang ang dinamita sa kanyang sariling kamay. Pero kahit ito ay hindi siya napatay, nagsimula siyang maghilom muli. Muli, ang kanyang pag-asa para sa awa ay nawasak at naiwan siya na may iisang landas. Doon nailigtas ng tripulante ng barko si Victor. At ngayon, pareho na silang nasa barko. Sinabi ng nilalang kay Victor, "Dudugo ako. Magdurusa ako."
Ngunit hindi ito matatapos. Hinawakan ni Victor ang kamay ng nilalang at humingi ng tawad. Napagtanto niyang may nagawa siyang napakalaking pagkakamali. Ngunit nauunawaan ng nilalang na ang kanyang lumikha ay namamatay na. Sabi niya, ang alon na nagdala sa akin dito ay ngayon darating para dalhin ka palayo. Iniiwan akong nag-iisa. Tinawag siya ni Victor na anak ko at humingi ng tawad. Sinabi niya, kung nasa puso mo, patawarin mo ang sarili mo para mabuhay. Kung ang kamatayan ay hindi mangyayari, isipin mo ito, anak ko. Anong paraan ang mayroon ka para mabuhay? Sabi ni Victor, gusto lang niyang marinig ang kanyang pangalan mula sa bibig ng nilalang sa huling pagkakataon. Ang pangalang minsang naging buong mundo niya. Sabi ng nilalang, Victor, pinapatawad kita at namatay si Victor. Sabi ng nilalang, magpahinga ka na, ama, marahil ngayon ay pareho na tayong maging tao. Tahimik na bumaba ang nilalang mula sa barko. Itinulak niya ang barko, pinalaya ito mula sa yelo. Magagawa ng mga taong ito na tapusin ang kanilang paglalakbay. At sa gayon, mga kaibigan, nagtatapos ang kwentong ito. Ipaalam sa amin sa mga komento kung paano mo nagustuhan ang paliwanag na ito. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Makikita namin kayo sa susunod na video.